Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. May 4 to 10. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, hindi mo to personal reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, luwakan natin ang ating isipan. Gawin nyo lang itong guide dahil kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Okay. Libra. Puro ka blue. Blue. Okay. May mga kahilingan. Meron tayong Sagittarius, Cancer, Capricorn, Leo. Libra. Okay. May mga kahilingan o may mga wish come true ka, no? Sana inaasam. May mga inaasam ka. O may mga i-illusionin ka o may mga iisipin ka. Na isang sitwasyon sa buhay mo. Andito yung sitwasyon na siguro may mga there's a hope or may mga magkakaroon ka ng inspiration o may inspire ka this week, no, sa tao na nagbibigay sa'yo ng pagmamahal o sa taong mahalaga sa'yo, so binibigyan mo ng pagmamahal, maaaring sa anak mo, sa karelasyon mo, sa taong malapit sa'yo. Yun nakikita ko sa'yo. Andito na rin yung sitwasyon na siguro meron kang paninindigan na gusto mong asamin this time. Yun na nakikita ko dito. Kumbaga may mga dinidesire ka. Yan, there's a desire. Parang magkukumit ka dun sa desire mo na yon at magti-take action ka. Maaaring paninindigan mo na yung bagay na yon. Maaaring mag-focus ka sa handi yung confident mo to focus sa mga i-main concern mo this time sa nakikita ko dito. Lalo na, siguro mag-focus ka sa mga tao na mahal mo sa buhay ngayon, pinapahalagahan ka, ganyan. Or nahandun yung sitwasyon na maaring magkakaroon or mayroong isang sitwasyon na may tao na there's a promises or commitment or someone want to commit. Ako nakikita or handun yung, or you're thinking yun. O hindi yung partnership also, there's a dealing, may deal o may kontrata, may cycle ng buhay mo na maaring inaasam mo sa nakikita ko dito. Pero nandito ka kasi sa 2080, ibig sabihin, you're looking to the future. Or maybe you're thinking to achieve, yung nakikita ko. O maaari naman may mga sitwasyon na pinaprogress mo this time, no? Nagkakaroon ng progressing. O you need to progress yung mga kahilingan mo sa buhay mo. Kasi kung maghihintay ka lang, hindi naman yung star na shooting star na kapag inagush ka, hindi naman ganun yun. Siyempre, kailangan mo rin mag-action. Kailangan mo i-progress yung bagay na yun, o yung goal na yun, o yung sitwasyon na yun. You need to commit dun sa bagay na yun, o sa sitwasyon na yun, para ma-achieve mo talaga yung magandang kalalabasan nito. Yun nakikita ko dito. Trust to your intuition. Maaari magkakaroon ng emotional o feeling emotions o hindi magkakaroon ka ng reflection from the past situation o sa mga magagana o nangyayari sa buhay mo. Yun nakikita ko dito. Maaari nakakomit ka pa rin sa nakaraan o nakakomit ka pa rin sa mga naganap o nangyari sa mga nakaraang buwan, taon, man yan, o linggo man yan. Yun na nakikita ko dito. Trust to your intuition or instinct dito. Tingnan natin ang makaka-receive ka daw ng information. May information o magkakaroon ng communication. Titingnan ko to, siguro iba dito may iniisip ka na sana magbago na ito, sana magbago na yung sitwasyon ko, sana ganito, sana ganyan. O kaya naman, when it comes to a relationship, sana itong tao na to is mag-commit sa akin, sana itong tao na to lumapit sa akin, sana tao to humingi ng tawad sa akin, gano'n.
or nandun talaga yung sitwasyon na naaring nagkaroon na napagkakasundo in this relationship, pero nagkakaroon pa rin ng reflection from the past. Kumbaga, sumasagi pa rin sa isipan mo yung nangyari sa nakaraan. Energy. Ang energy mo ngayon, maganda. Yeah. Okay. Ang energy mo ngayon is, there's a new beginning, no? Ako nakikita sa'yo, nandito ka na sa sitwasyon mo na there's a victory and success. Kumbaga, may isang sitwasyon sa buhay mo na nagtapos na. O hindi yung sitwasyon mo, you're starting a new journey, a new energy this time. May mga sitwasyon na nagkakaroon ka na ng idea, nagkakaroon ka na ng inspiration this time, ganyan, inspire ka ngayon. Sabihin is, may mga sitwasyon din na nakakaramdam ka ng excitement. Ganyan. May mga exciting ka na gusto mo i-pursue, no? Na idea this time sa nakita ko dito. Or maaring may tao dito na nakapagbibigay sa'yo ng excitement. Ganon. O may mga sitwasyon na nakapagbibigay sa'yo ng magandang situation. Andito nga si 16. Yung nakikita ko dito. And also, is may mga, this week also may mga i-illusionin ka na, no? I-illusioning something, meron ka ng papantasizing, i-daydream, may mga wishful thinking ako na nakikita sa'yo this week. Kumaga, hindi yung, siguro is more on happiness ito sa nakita ko kasi andito yung saya, no? Sa nakita ko dito. Sana hindi kayo maguluhan. Kung magkakaroon kayo ng choices sa buhay nyo, you need to trust to your intuition. Mag-trust ka lang sa intuition mo. Oo, dalawa tao mo? Iba tatlo eh. May dalawang bago, may isang luma. Yun ang nakikita ko. Siguro hindi kay lahat, pero yun nakita ko. Or maaring anak yun, no? Sa iba sa inyo. Tingnan natin. Anong parating kay Libra? Maaring may dalawang bata, no? Ako nakikita. Ba, may exciting ka. May happiness ka na mararamdaman. Parating. Universe, explain mo sa akin to. Okay, thank you. Okay. Ang parating sa'yo after a situation na nagkaroon ng sadness sa buhay mo. Kumbaga, may mga naganap na isang sitwasyon sa buhay mo na naghintay ka ng matagal o naghintay ka ng isang sitwasyon sa buhay mo and this time makakamit mo na yun. Kumbaga, nagkaroon na pag-isolation in the past, may mga sitwasyon na pinagtiisan mo, may mga sitwasyon na kinontrol mo, may mga sitwasyon na nalungkot ka, or may mga pagsisisi or regret or something failure in the past, and this time is unti-unti mo na siyang na-achieve or na-achieve mo na siya, no? Sa nakita ko. Kasi nakikita ko yung happiness mo this time. Sa nakita ko dito sa'yo. Nandun yung fun, enjoy. Kumbaga, may mga bagay o sitwasyon na na-i-enjoy mo yung the fruit of your labor and success this time, no? Kumbaga, may mga nag-success sa buhay mo or may mga magsasucess sa buhay mo. May getting together, ako na nakikita sa'yo. Maaring close relationship, karelasyon man yan, family unity, reunion, surprise parties event, or may coming home. Maaring uwi ka ng Pilipinas, or may manggagaling na ibang probinsya, galing ibang bansa, vice versa mo yun. Yun nakikita ko sa iyo. Or maaring may mga pupuntahan ka na celebration. Ganyan sa nakikita ko. May mga lakad yung iba, no? Sa nakikita ko dito. Magiging maganda o may good result sa mga hinihintay mo this time sa nakikita ko dito. Pero yung iba pang hindi nakakamit yun, you need to put some effort dun sa bagay na yun kasi makakamit at makakamit daw yun. Yun ang nakikita ko sa iyo.
Also, yun lang ang nakita ko. Tingnan natin. Dapat mo iwasan. Sa iba sa inyo, nagkaroon ng, siguro dapas na to, no? Hala, nasa na yun? Siguro dapas nagkaroon ng kalungkutan when it comes to a relationship to a family, ganyan, a part of the family, kasama sa trabaho, ganyan. Pero ngayon, magiging okay na raw eh. Dapat iwasan. Okay. Iwasan mo daw yung ma-misalignment ka, no? Yun. Iwasan mo yung ma-misalignment ka to growth sa sarili mo o to learn, sabi dito. Iwasan mo din yung isang sitwasyon sa buhay mo na hindi ka mag-focus sa sarili mo. Yung hindi ka mag-focus sa mga plano mo, hindi ka mag-focus sa mga desisyon mo, ganun. Or handang yung sitwasyon na iwasan mo daw yung mapanghinaan ka ng loob o iwasan mo din yung ma-burn out o ma-stagnant, ganyan. O chaos, ganyan. Kumbaga, iwasan mo din yung hindi mo ma-accept yung mga bagay o sitwasyon na naganap na o nangyari na. Yun. Also, exhaustion, no? Iwasan mo yung mga stress, iwasan mo rin yun. Umiwas ka sa mga tao na maiksi ang pasensya. Umiwas ka na lang doon. O iwasan mo din yung pagiging tamad. Joke. Hindi, kasama yun. Yung pagkakaroon, pagiging close-minded or sa tao na close-minded. Yun, umiwas ka. Kung hindi man ikaw close-minded, sa tao na close-minded, umiwas ka doon sa mga tao na yun. Also, iwasan mo din yung mag-isip na mga kabiguan, na baka hindi ito go, hindi ito ganyan, gano'n. Also, lack of confidence. Iwasan mo yun. Bakit kaya may nakikita ako sa yung bad news? May nakita ko sa yung bad news. There's a hardship. Ako nakikita sa iyo. May malalaman ka daw katotohanan. May mga disappointment eh. When it comes to a lovers. Or malapit sa iyo. May tao dito immature, ano? Yung nakikita ko dito eh. May tao immature o ito yung tao na may tao na maaring iniiwasan niya na malaman mo yung katotohanan. Maaring nagtatanong-tanong ka pero umiiwas siya, ganyan. May tao ako nakikita ganyan. Or maaring ikaw ito ha. Tingnan natin ito sa alam. Bakit kaya may tao na may bad intention sa'yo? Ingatan mo ha, yung sarili mo ha. O ulit-ulitin ko. No? Pero may tao kasi may bad intention sa'yo. So, mag-trust ka sa intuition mo. Maaaring kasama mo sa trabaho. Yan o. Basta mag-trust ka sa intuition mo, karelasyon mo. Na ano. When it comes to a love, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, sa nakikita ko dito is gusto niya makipag-union sa'yo. Gusto kanya kausapin. Gusto niya care siya sa'yo. Care siya sa'yo kasi gusto niya ng communication, gusto niya ng partnership, gusto niya ng connection, o gusto niya ng commitment sa'yo. Kung kayo is nagkahiwalay sa iba naman sa inyo, is, ang nakikita ko dito, kung kayo is magkasama nitong tao na to, ang nakikita ko rin is nahando naman yung harmony, nahando naman yung bonding nyo, o hando naman yung care siya sa'yo, pero ang nakikita ko kasi dito, alam mo sa sarili mo, na hindi niya kayang ibigay sa'yo yung same love, or vice versa, na ibinibigay mo sa kanya. Alam mo sa sarili mo yun. Kumbaga, syempre, masaya ka. Syempre, masaya ka, nakasama mo siya. Ganun lang. Parang go to the flow. Ako nakikita sa'yo, parang ganun. Ikaw or siya. Ano, so kung kayo is bago, sa nakikita ko dito, is,
Kasi iba sa inyo kung nagkahiwalay kayo, maaaring kinat niyo 'to sa buhay niyo 'no. Pero sa mga bago sa inyo, ang nakikita ko dito is alamin mo daw muna maigi yung tao na makakarelasyon mo if ever na may dumating sa buhay mo. Kung sino talaga siya, ano talaga siya, wala ba siyang sabit, totoo ba siya, gano'n. Pero nasa sa'yo yun kung paanong strategy ang gagawin mo dun. Kamusta ang money ni Libra this week? Okay, when it comes to money, ano ka ngayon? Isa balancing. Kasi pinag-iisipan mo talaga maigi kung dapat ba o kailangan ba yung pagkakagastusan mo. Yun. Maganda yung money mo ngayon kasi alam mo, pinag-aaralan mo muna ng maigi. No? Ay, ito, kailangan ko to. Ito, hindi ko to kailangan. Ganyan. Kumbaga, nandun ka sa sitwasyon mo na maaari nagsisave ka na rin ng money. O kaya, nagtitake advantage ka na rin or you need, no? When it comes to your money. No? Sa nakita ko dito. Kumbaga, pinag-iisipan mo na in advance yung mga bagay-bagay. Kumbaga, nahandin yung layunin, handin yung mga pagkaplano. Nagkakaroon ka naman ng healthy lifestyle this time sa nakikita ko dito. Good naman din yung ano mo. Ituloy-tuloy mo lang yun. No? Kasi, magiging magaang. Mabagal man ang dating, pero magiging magaang unti-unti yung situation mo. Kailangan mo lang din talaga na mag-start muli. Kung kinakailangan mag-ipon muli, mag-ipon ka. O kaya mag-balanse ka, balanse mo. Kumbaga may mga sitwasyon na magkaroon ka ng clarity to decide na itama mo na yung mga maling naganap in the past. Pero ngayon, nagiging smart ka ngayon when it comes to money. Opportunity. Ano po to, universe? Okay. Okay, may tao dito na makikipag-communicate sa'yo or reconciliation. Yun ang nakikita ko dito. May tao makikipag-reconciliation sa'yo, may tao makikipag-communicate sa'yo, may tao na mahalaga ka raw sa kanya, gusto niyang magkaroon ng recovery sa'yo or forgiveness. Maari din sa iba sa inyo is may tao na magsishare siya ng goal sa'yo or goal or problem, parang ganun. Sa nakita ko dito, or maaring ikaw ang magsishare ng problema sa kanya. No, vice versa tayo. Sa nakikita ko rin dito, yung mga, kung in the past is nagkaroon ng mga disappointment, nagkaroon ng mga lungkot, conflict, or a situation na depression, unhappiness, this time is makaka-recover ka. This time is marirelease mo yung all the pain na sitwasyon na meron ka ngayon. Yun ang nakikita ko sa iyo. Kasi there's a new beginning and a new journey happen into your life this time. Kumbaga, ito na muli ang iyong bagong simula ng pagtatahak ng iyong situation o ng iyong journey this time sa nakikita ko dito. Yun. May taong may bagong tao. May tao ditong curious sa'yo. May okay. May taong iba dito magkakaroon kayo ng communication with someone by the internet or maari din na nag-uumpisa na kayo na pumasok sa internet world o social media. Yan. TikTok, YouTube, Reels, Facebook, kung ano man yung social media na yan. No? Yun, parang nandun ka sa sitwasyon mo. Tama. Iba dito, may dalawang tao. Motiro ka pala, no? Ay, ano ba tawag sa motiro? Attractive. Oo, kasi may mga tao na na gusto ka. Sana all. Tingnan natin. Advice. Ano po to advice universe? Ayusin natin.
Okay, ang advice dito is kailangan mo daw is more maturity, learning from the past, speak out, confident, and syempre, ibalik mo yung dating ikaw. And then, may mga sitwasyon na kailangan mo na i-let go, may mga sitwasyon na kailangan mo na i-close, o may mga sitwasyon na kailangan mo i-change, o a decision making, or may mga sitwasyon na it's time to transform or to awake in a situation. Magkaroon ka na ng self-evaluation sa sarili mo this time, kung ano yung mga bagay o sitwasyon na gusto mong baguhin, i-let go, i-change, ganyan. Desisyonan. Let go the past, it's done. And sinasabi na it's over. Kung may mga sitwasyon na ganun, focus to develop, focus to progress, focus, o kumaga maging practical ka this time. Give an effort and hard work to improve o yung mga bagay o sitwasyon na gusto mong ma-improve o mag-success into your life. Trust to your intuition dito Yun, ang sinasabi dito. Alam ko naman na friendly ka eh. Friendly ka kaya, di ba? Hindi ko lang alam why, pero handun yung sitwasyon na attractive mo. Attractive ka. Pero you need to be aware, lalo na sa mga makikipag-communicate sa'yo. Oo, attractive ka, pero you need to be aware pa rin. Awareness is needed. Slowly but surely, ang sinasabi dito Also patient. Arigatou namaste. God bless.